Balita Pilipinas, anong oras na sa inyo dyan mga kapatid? Panonoorin na naman natin ito. Galing sa ating Kabayan News PH. Anong meron dito? Ang title ay kapapasok lang PBBM nagdesisyon na. BP Sara Duterte, PBBM good news. Ano kayang good news dito? Tamba nilaglag. Franz Castro iyak. Patungkol po dyan ang ating panonoorin na galing po sa ating Kabayan News PH. Ano po ang nilalaman nito? Tara! Kabayan News PH nasa description niyan mga kapatid. Alright. Ang reaction video na ito ay atid sa inyo ng Fiber ni Juan. Nandiyan po sa ilalim ko. Kapag kababagal lang inyong internet, magpalit ka na. Nandiyan po ang contact number. Here we go. But I still think that even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. Mga kabayan, muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi niya papayagan na umusad pa ang mga reklamong isinampa ng ilang grupo para ma-impeach itong si BP Sara Duterte. Kung matatandaan, nauna nang sinabi ni PBBM na hindi siya sang-ayon sa mga nagsusulong na impeachment laban dito kay BP Sara dahil hindi ito makatutulong sa bansa at sa bawat pamumuhay ng isang Pilipino. Sa halip ay magdudulot lang ito ng kaguluhan at pagkakawatak-watak ng dalawang kampo. Kaya nga, isipin nyo, no? Sinusuportahan nila si PBBM. Ngayon may sinasabi si PBBM patungkol kay BP Sara. Yan nga, wag i-impeach. Dapat suportahan din niya ng mga sumusuporta kay PBBM. Diba? Totoo naman eh. Bakit ayaw nilang suportahan si PBBM? Ngayon, kung ayaw nila sa sinasabi ni PBBM, sabihin nila, PBBM, bakit ka gusto mo kumakampi ka na kay BP Sara? Diba, no? Kumakampi ka na kay BP Sara eh. Ayaw mo ipa-impeachment eh. Dapat ikaw ang ano dyan. May kasalanan. No, ganun, no? Wala eh. Namimili lang sila ng gusto nila kay PBBM. Kung suportado nyo ang Pangulo, suportahan nyo rin yung sinasabi niya. Diba? Hindi yung sisi kayo ng sisi sa INC. Diba, no? Tuloy tayo, diba? Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., tama ang naging suhestyon at pananaw nitong si dating Senate President Juan Ponce Enrile at dating legal counsel ni Pangulong Duterte na si Atty. Panelo na hindi ito dapat bigyang pansin kung ilang grupo lang ang nagsusulong nito dahil sa pamumulitika lang at personal na interes ang tunay na kanilang layunin. Di ba sabi ko naman sa inyo, maraming nagmamahal sa Duterte. Doon pa lang sa tatay 80% satisfaction rate ba yon ng pagkapangulo niya nung siya'y pangulo pa lang. Tapos itong BP Sara natin, mataas ang boto, bukod pa doon, mataas pa rin yung ratings. Ngayon, sino ka? Iilan ba kayo? Nasa 500 ba kayo? O lagpas 500, 1,000? Laban sa milyong-milyong tao na sumusuporta sa mga Duterte. Diba? Sino ka? Para sabihin BP Sara resign. Ano gusto mong ipalit, mga buhaya? Diba? Nagtatanong lang naman ho tayo. Naku, hindi pwedeng pera-pera lang pagdating po sa bansa natin. Mamanahin kasi ito ng mga susunod na henerasyon. Ang gusto nyo, mga, diba? Hindi kasi nila naiisip yun. Sa iba kasi, hula ko lang to kasi pera eh. Diba? Pagkabayad ka, kung ano lang ang pwedeng ipasabi sa'yo, yun lang ang sasabihin mo. Pangit nun. Reaction video na nga lang, kinokontrol ka pa ng iba. Diba? Well, JP is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. There is a consequence to, there will be a precedence, and it will be very problematic. Samantala, nanindigan naman itong isang kongresista at miyembro ng Makabayan Bloc na si Franz Castro, isa sa mga naghain ng reklamo sa Kamara na posibleng natatakot lang daw ang mga kapwa niya kongresista at ang pinuno nito na si Speaker Martin Romualdez. Natural, kung posibleng natatakot sila, dapat ikaw matakot ka rin. Kasi kapag kitapos ito, wala ka ng kapangyarihan eh. Baka pagkatapos ng termino mo, wala na. Ordinaryong tao ka na lang.
Wawa ka kapag binalikan ka ng mga Duterte. Madam Castro, alam nyo po, ngayon ko lang din kayo nakilala eh. Kasi nung mga nakaraang taon, parang di naman kita kilala. Ilang taon lang kitang kilala, kumbaga hindi ka naman alamat. Sa pagkakakilala ko sa iyo, wala ka na lang ibang ginawa kundi kontrahin. Puro kumontra. Wala akong nakitang mga balita na pumutok man lamang sa inyo na nakagawa kayo ng magandang bagay sa Pilipinas. Tanong lang po, hindi ba ayaw nyo rin kay PBBM nun? Ngayon ayaw nyo rin sa Duterte. Kakaganyan ninyo, imbis na mag-asikaso kayo kung ano man ang pwede nyong maging trabaho. Puro pagpapabagsak, puro Duterte, mababagsakin ng Duterte, kasuhan ang Duterte, base lang ho yan sa opinion ko, madam. Baka naman ho sa buong buhay ninyo makilala kayo ng mga mamamayang Pilipino sa ganyang style ho ng pagkaupo nyo dito sa gobyerno natin. Mas maganda ho kasi makilala ka bilang naglilingkod sa ating bayan, tapat, hindi nangungurakot, maayos yung pamamalakad niya, at kung ano-ano pang ginagawang pagtulong. Ganun na lang ho sana. Kaso nga lang ho, isang beses lang tayong mabubuhay dito sa earth. Baka buong buhay mo, kilala ka ng mga Pilipino hanggang sa mabawian ka ng buhay someday, masama kang tao. Baka yun na lang ho baka yun na lang ang pagkakakilala ng mga tao sa'yo, masama kang tao. Madam, sa akin lang, no? Kasi dati, ito si Madam Castro, yung mga nagtatanggol kay PBBM, ayaw din naman niya to eh. Ayaw din nila to dati. Ngayon, dahil kalaban lang si BP Sara, ang nakikita ko lamang, puro Duterte ang pagbanat. Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ikaw mismo ang gagawa kung paano ka makikilala ng mga kababayan mo, buong Pilipinas. Kung magpapakilala ka ng ganyan ka na lang, nung pagpapabagsak, ganyan ka lang maaalala ng mga tao. Diba? Ang Duterte, sinisiraan. Pero majority ng mga Pilipino, gustong-gusto pa rin siya. Ano sinasabi nila na 40% something na gusto doon na mapa-impeach si BP Sara? Alokohan. Pinagluloko nyo sarili nyo eh. Base lang to sa opinion ko ha. Walang ganon. Ay nako. Tapos sa susunod, pagkatapos po kay BP Sara, sa tatay na naman. Babanatan na naman nila yung tatay. Paikot-ikot lang yan hanggang matapos yung mga termino nila 2028. Wala na kayong nagawang maganda sa... Alam nyo, pag umupo kayo dyan, makikilala kayo ng mga tao eh. Kung gagawa kayo ng mga bubuti o masasama. Maaamoy naman nila yan, matatalino ng mga kababayan natin. Diba? Puwera na lang sa mga bayan. Wala naman kasing ibang sasabihin nun, kundi puro panlaban sa Duterte. Walang ibang makikita yun. Puro panlaban sa Duterte. 100 milyon nagastos dun sa confidential fund. Hindi na nila makikita yung ibang confidential fund. Base lang sa opinion ko, malamang bayad yung mga yan eh. Kasi para silang robot na ang target lamang BP Sara. Kung talagang PBBM supporter ka, ipakita mo yung mga nagagawa ni PBBM nating mahal. Di ba? Kahit ako, ibabalita ko ano ba nagawa ni PBBM. Gusto niyang mapababa yung kilo ng bigas. Eto na, gumawa na siya ng parang emergency security. Ewan ko kung ano man yon para mapababa yung bigas. Okay sa akin yun. The best yun. Diba? Pero kung buong termino mo, wala kang gagawin, paninira sa Duterte, aba, ganyan ka makikilala ng mga kababayan natin. Ay, isipin nyo na lang yan, mga kapatid. Kaya lahat ho sana ng mga kumakalaban sa Duterte, itigil na lang nila. Alam ko mahirap 'yan, no? Kasi wala naman silang wala silang mapapalang malalaki. Hindi sila makakakurakot kapag kasusundin nga nila yung gagawin ng Duterte. Ang yayaman nyo naman na, mapepera na kayo pero wala kayong ginawa. Gusto nyo pang lustahin pa yung mga pera ng taong bayan. Pangit yan mga kapatid. Kung ako sa inyo,
Gumawa kayo ng mga bubuti para makilala kayo ng mga tao, mas lumakas kayo, baka mahalin kayo ng mga kababayan natin at doon baka iboto kayo. Oh my God, we'll be back